Hello guys, welcome to my channel. Ito Fredo Pusanggala. Bali guys, Sunday ngayon dito sa Croatia. Bali kanina nakakain naman ako ng kanin. Kaya ito pananghalian. Kasi malamig na rito guys. Napakahirap pa medyo jeta tayong konti. Kaya ito namitas lang ko ng mansanas. Yan, kung mapapansin nyo guys, nalalaglag na lang oh. Sayang na oh. Hindi katulad dati. Dati kasi marami yan. Yan nga lang, hindi naman ganong pinapansin dito sa Europe yung mga ganyang pagkain. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Yung mga ganyan, talagang kinagigiliwan lalo sa mga bata. Dati rito guys, nung summer, napakadaming prutas dito. Lahat ng nakikita mong puno dito, halos prutas lahat yan. Tanim ng matanda. Bali, itong puno na to, wala na kasing bunga eh. Peras to eh, peras. Peras. Kaya, ayan oh, guys oh, nalalaglag na yung mga peras oh. Ayan. Peras yan, peras na ano na, bulok na siya. Mga peras. Yun, cherry naman to, malaking puno. Ito guys, cherry to, malaking puno na to. Dati hitik sa bunga yan. Kaso sa araw-araw, nakakasawa din. Kaya ito naman mansanas, siguro mamimitas ako mamaya para pag break time sa trabaho ko. Yun ang magiging pinaka ko merienda guys. Kasi ganoon ang ginagawa ko dito. O tulad yan oh, lalaki oh. Pansin niyo guys oh, lalaki di ba? Ayun oh. Nabubulok na lang yung iba guys. Sayang, kung pwede ko nga lang dalhin to eh. Pamigay ko sa inyo eh. Kung pwede nga lang abot kamay lang eh. Lahat ito ubusin ko, ibibigay ko lang sa mga nanonood eh, lalo yung mga kapusanggala natin. Lalo yung mga manginginom. Masarap itong pamputan mga kapusanggala. Wow. Sayang di ba? Kung ito sana yung mga tanim na to ay nasa Pilipinas, mapapakinabangan pa ng mga kapwa-tao natin. May bebenta pa sana ng maayos kasi dito wala eh. Normal na kasi dito yan guys. Wow. Mamaya harvestin ko yan. Kaso itatago ko sa matanda. Baka mamaya inahanting din yan. Guys, dito oh. At guys, di ko alam kung anong puno to eh. Kung anong prutas to eh. Alam ko prutas din to eh. Kaso wala pa akong idea. Di pa ako nakatingin yan eh. Oh. Dito pala guys, malamig na dito. Sa isang buwan, mag-autumn na sa isang buwan. Magtataglagas na. Tapos pag nagtaglagas na, yun, pa-winter na yun guys. Dito pala sa Croatia, hindi ganong nagyayelo rito. Konti lang, gano'n lang. Hindi katulad sa Poland. Yung kapal ng yelo doon. Dito napakaganda. Maganda yung ng yelo rito. Kumbaga total hindi siya makapal guys. Kumbaga tama-tama lang sa katawan natin. So guys, dito siya. Uy, kaso pagkapuntas kayo sa mga may malalaglag, kukunin ko na rin yun. Uy, wala yun, nalaglag. Kukunin ko na rin to guys. Kukunin ko na rin to kasi nalaglag eh. Kukunin ko na rin to guys kasi nalaglag, sayang. Ibubulsa ko na lang din. Sayang kasi tulad yan, laki di ba?
O dahil nga galing siya sa puno, konting kuskus lang sa damit. Hindi mo na kailangang hugasan, wala namang chemical to mga kapusang gala. Sarap. Sarap. Nagpapainit ako mga kapusang gala kasi malamig. Sarap. Yung mga nagbabalak pala guys na pumunta dito sa Croatia. Kasi dito sa Croatia kasi, di ba kung natatandaan nyo sa Pilipinas, di ba magtatrabaho tayo doon ng 8 hours, kuminsan 2 hours OT, di ba? Kumikita lang tayo ng 6,000 sa isang kinsenas. Kuminsan wala pa nga eh. Dito sa Croatia, kung may pera rin lang kayo, sabihin na natin, manghiram muna kayo sa mga kakilala ninyo. Mag-apply kayo dito sa Croatia. At least dito sa Croatia, kikita man kayo dito ng 50 isang buwan. Linis na lahat yun mga kapusang gala. Makakabawi na kayo. Kumbaga, sa Pilipinas kasi, kung isipin mo, magtatrabaho tayo sa Pilipinas. So, totoo. Lahat naman mahal na, di ba? Mahal naman bilhin. Dito, ganun din naman, mahal ang bilhin. Yung ka lang makakasurvive ka. Ipagpalagay natin dito, kumikita ka ng 50 mil. Isang buwan sa Pilipinas kikita ka ng 18 o minsan wala pa nga. Di ba? O kaya dito ka na kahit papaano makakaipon ka rito kahit konti. Siyempre sa una kung may utang ka, hindi ka makakaipon gawa ng ibabayad mo muna sa mga pinagkakautangan mo. Pero after noon makakasurvive ka na kahit papaano makakaipon ka. Kasi isipin mo na 50 mil na, di ba? 50,000 isang buwan, hindi mo na kaya ubusin ng pamilya mo yun. Halimbawa, tulad ko, pinapaprocess na ni Mrs. ko yung mga requirements niya, asawa ng Panginoon Diyos. Nandito na rin siya. So, dalawa na kami dito sa Croatia. Kaya inaano ko na makapunta siya kagad dito. Ginagawa ko ng paraan para makapunta siya dito. Dahil kasi dito, kahit na albaw nandito na yung Mrs. ko, kahit taon-taon umuwi kami ng Pilipinas. Dahil dito pala, ang kaganda lang kasi dito mga kapusang gala, hindi katulad sa Poland. Hindi ko inaano ang Poland Sa Poland, napakahirap magkaroon ng TRC doon. Halos magbabayad ka pa. Hindi basta-basta nag-re-release ng TRC doon kung hindi ka magbabayad. Hindi katulad dito. Dito, once na na-hired ka ng company dito, mga kapusang gala, at meron ka ng working permit at nagsimula ka na sa trabaho mo, matik yun. Pero kakagad ditong TRC. Yearly yun, mga kapusang gala, pinapalitan yun. Nire-renew mo lang. TRC, working permit, magkakasabay lagi yan mga kapusang gala. Kaya yung mga nagbabalak na dito na nandito sa Croatia, magtyaga kayo dito sa Croatia kasi dito sa Croatia napakaganda naman ng buhay dito. Libre dito ang accommodation, lahat-lahat. Pagkain lang ang i-settle mo dito. Sa pera natin, yung magagastos mo siguro sa pagkain mo, masasabi natin na nasa 9,000. Magkano lang yun? 150 euro, mga ganun lang. Kung kikita ka ng 50,000, sabihin na natin, magkanong 50,000? 800 euro. Pagpalagay na natin, alaki pa ng ipon mo, di ba? Kaya yung mga nagbabalak na pumunta rito, maghanap lang kayo ng agency. Yun nga, ano ko sa inyo, yung global agency, yung global premier global yata yun. Yun. Legit yun mga kapusang gala. Kung gusto yung pumunta dito, nag-hire sila dito. Baka yung misis ko doon ko rin na doon ko rin na i-recommend doon sa global na yon para kagad makapunta dito. Magtiis lang tayo mga kapusang gala sa gastos. Talagang yung gastos medyo malaki. Nya nga lang pag nandito ka na, kung talagang may pangarap ka sa buhay mo, magtiyaga ka. Yung iba sinasabi, laking pera, 300,000 gagastusin mo dito sa Croatia, sa Europe o maging sa anong parte ng Europe, no, 300,000. Pang negosyo na lang natin. Nandun na tayo, pang ninegosyo mo. Kung hindi nag-succeed yung negosyo mo na yun, nag-fail din, di ala din. Di katulad dito, nakagastos ka ng 300,000, sa loob ng isang taon naman, mababawi mo naman yun, mga kapusang gala. Mababawi mo yun. At least, dito sa ibang bansa, dito sa Croatia, pabalik-balik ka. Kahit umubos ka ng ilang taon dito, basta't kaya ng katawan mo, pwede ka dito. Yung 300,000 mo, mapapalago mo, hindi mo nang basta-basta mapapalago yun. Samantalang dito, kahit papano, kikita ka na ng halimbawa, 50, sinasabi ko sa'yo,
ano yun, mga kapusang gala, walang halong yabang yun ha. Baka sabihin nyo, sinasabi ko lang sa iyo, ini-encourage ko kayo makapunta rito dahil may 50 na, 50 mil lang kinikita. Ganun, mga kapusang gala, mga factory worker, 800 euro, mga ganun ang kinikita hanggang 1,000. Yung iba kasing nagbablog, sasabihin nila, malaking kita dito. Alam mo mga kapusang gala, yung mga hirap na dinanas nyo na niyayabang nyo na ang kita nyo dito sa ibang bansa malalaki. Ang katotohanan naman din naman kalakihan, huwag niyong ipagyabang, huwag na kayo mandamay. Huwag niyong idamay yung kapwa Pilipino natin na ma-encourage lang na pumunta dyan sa bansang gusto niyo, mga kung ano-anong bansa. Maganda ka dito. Tapos pagka nandun naman yung kapwa-tao natin na nasa ibang bansa, nagsisisi, bakit nandyan siya? Dahil sa pagbabloging ninyo. Dapat huwag ganun. Real talk lang tayo mga kapusang gala. Kung ano yung totoo, yun ang sabihin ninyo. Tulad ko, nagsasabi ako ng totoo. O dito, 50 mil. Malinaw mo makikitain dito sa Croatia. Ako na nagsasabi sa iyo yan, guys. Ano guys, ganun na lang. At least kung saan natin napuntang salita. Ang binablog ko lang naman to, itong mansanas na nandito, di ba? At least nagkaroon kayo ng impormasyon tungkol sa akin kung paano ang kalakaran dito. Napakaluwag dito mga kapusang gala. Naghigpit lang dito, alam mo kung bakit? Dahil maraming tumatalon. Hindi sila kontento sa kinikita nila. Kumikita na sila ng 50, gusto nila kikita pa ng mas malaki. Dapat hindi ganun. Kung skilled ka, pwede, di ba? Halimbawa, mga welder ka, fabricator, pwede yun. Pwede kang mag-ganun, mas malaking kita. Pero kung halimbawa, factory worker, kung ano-ano, wala ka namang skilled na dala-dala dito, huwag kang maghangad na malaking kita, mga kapusang gala. Makontento tayo kung anong meron tayo. Yun lang masasabi ko sa inyo. Okay guys, maraming salamat. Ingat po, bye-bye.